Mga kabunyog, itong si Cayetano, ito yung sabi ni Cayetano. Sabi ni Cayetano, gusto ni Senator Batong pumasok. Ayaw niyang hindi pumasok. Anong problema? May threat sa kanya na walang assurance ang gobyerno na mapuprotektahan yung kanyang karapatan. O yan. Yan mga kabunyog ang depensa ni Cayetano. Kaya si Cayetano na ngayon ang abogado ni Bato. Ha? Oh, yan na yun ngayon. Yan na yung depensa ng abogado ni Bato. Bakit naglabas ng ganyang depensa si Cayetano? Eh kasi talagang galit na ang taong bayan na na hindi naman nagtatrabaho si Bato pero sumisweldo. Ang pinag-uusapang sweldo, hindi naman yan 50,000, 100,000. Ang alam natin parang 350,000 yata kada buwan. Ha? Mas matindi ito mga kabunyog, hindi lang naman yung sweldo ni Bato. Pati yung mga tao niya, mga kamag-anak niya yata yan eh. Mga tao yan, mga tao niya yan, mga pamangkin niya, pinsan niya, ha? Mga kamag-anak niya, ginawa niyang staff sa kanyang office, doon sa opisina niya. Tumatanggap din ng mga sweldo yung mga tao na yon. At isa pa, syempre yung operations ng opisina ni Bato, million din ang budget. So ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin yan. Yung sweldo ni Bato na 350,000 a month, yung sweldo ng mga tao niya, mga staff niya, tapos yung ano pa rin, yung budget ng operations ng opisina, binibigay pa rin, o sabihin nating 5 million kada buwan ang nagagastos sa opisina ni Bato. O imagine niyo yung 5 million, yan yung sinasabi ni Cayetano. Na ang sabi ni Cayetano, dapat daw tumanggap pa rin si Bato ng sweldo niya. Yung mga tao niya na pinapasweldo, dapat tumanggap pa rin daw ng sweldo. Bakit? Ang depensa ni Cayetano, hindi naman daw gusto ni Bato na magkaganyan siya eh. Gusto niya daw pumasok. Yan ang depensa ni Bato. Gusto daw pumasok ni Bato. Sino ba daw ba ang ayaw? Kaya lang daw, hindi naman kasi pinapangako ng gobyerno na puprotektahan si Bato. Kaya hindi ito pumapasok. Pero hindi daw yun kagustuhan ni Bato. Yan. Yan po ang abogado ni Bato de la Rosa, si Cayetano. Alam mo Cayetano, walang problema yan. Walang problema yan kung pera mo ang pinangsisweldo dyan. Gusto nyo kayo na lang ang mag-contribute ng sweldo ni Bato. Kayong mga senador na kampi kay Bato. Mag-contribute na lang kayo, yung mga senador na sa tingin ninyo walang mali sa pagpapasweldo kay Bato. Mag-contribute kayo, pero wag pera ng bayan. Wag pera ng taong bayan. Kayo na lang, mag-ambagan kayo, di ba? Mga kabunyo. Naniniwala ka pala, Cayetano, na walang mali. Sige, wala namang problema sa amin yan. Pero kunin, sa'yo manggaling ang perang pangsweldo kay Bato. Pati yung mga pangsweldo sa mga tao niya, yung mga staff niya. Pati yung pang-OPEX ng opisina niya, kayo ang gumastos. Walang problema. Hindi namin kayo papakialaman dyan. Pero ang problema, hindi nyo pera yan eh. Pera yan ng taong bayan. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Itong si Cayetano, talagang dispalinghado tong tao na to eh. Naalala nyo ito si Mr. 10K, Mr. Caldero Cayetano, ayan on the defense na naman kay Bato. Alam nyo, unang-una, sinabi nga ni mayroon na bang warrant of arrest kay Bato? Wala pa naman eh. Wala pa. Naghihiring ang ICC. Naghihiring ang ICC, wala. Wala namang sinasabing warrant of arrest. Tapos ngayon, nakailang na yan. Alam nyo kung kailan niya nagsimulang magtago si Bato? November 11. Hindi ko malilimutan yan. November 11, November, December, January, February, March, April, May. Magme-May 11 na. Mag-aanim na buwan na. Nagtatago pa rin yan si Bato. Yan kasi ang mga mayayabang kayo eh. Cayetano, kayong mga tao ni Duterte, ang yayabang ninyo. Ang yayabang ninyo eh. Sabi noon ni Bato, hindi ako magtatago. Haharapin ko yan. Nasaan na ngayon yung haharapin? Yan yung dyan. Saka, hindi ninyo pera yan. Ang ginagastos dyan kay Bato, pera namin ng taong bayan. Kung gusto nyong swelduhan yan, di mag-contribution kayo. Lahat ng mga senador na ang tingin ninyo, dapat magsweldo si Bato, galing sa inyo. Sige. Ganun ang gawin nyo, Cayetano. Ang problema,
ang inaano nyo, ang pinangsisweldo dyan kay Bato, galing sa taong bayan. Galing sa taong bayan. Ito mga kabunyog ito na nga yung sinasabi ko. Hindi lang naman si Bato ang nagsisweldo dyan. Yung mga staff sa opisina niyan. Yung mga staff. Ang malamang ang mga staff niyan, kung hindi anak niya, pamangkin niya, pinsan niya, o pamangkin ng asawa niya, nandyan yan. O magkano yan? O sabihin nating ano din yan, milyon din yan. Hindi lang yan. Yung OPEX, yung operating expenses ng opisina, tinatanggap pa rin nila yan. Buwan-buwan. Sabihin nating 5 million yan. 5 million? Ang mga kababayan natin ngayon, hirap na hirap sa buhay. Tapos itong si Bato, pasarap-sarap sa buhay. Nagsisweldo kahit hindi nagtatrabaho. Ang nagtatanggol pa sa kanya ay isang senador na tulad ni Cayetano. Ang sisisihan pa ngayon, hindi daw kasi masisisi si Bato dyan. Ang sinisisi niya pa yung gobyerno kasi hindi daw pinagtatanggol si Bato. Gagawa-gawa kayo ng krimen. Gagawa-gawa kayo ng krimen. Tapos ngayon na pinapanagot kayo, sisisihin ninyo ang gobyerno. Di ba? Anong ginawa ni Bato nung panahon niya? Kayo, Cayetano, anong ginawa nyo? Napakarami ninyong pinatpatay. Ikaw nga, Cayetano, nagtatanggol ka pa nun eh. Di ba? Si Bato ngayon, pinapanagot ng ICC. Dapat ba siyang dapat ba siyang ipagtanggol ng gobyerno sa ginawa niyan yun? Sa klase ng mga ginawa niyang yun, bakit? Tinatanggap ba ni Bato yung ginawa niya? Hindi niya naman tinatanggap eh. Di ba? Kasi alam nila, mali yung mga ginawa nila noon. Ngayon, di bahala siya sa buhay niya, pagsisihan niya yan. Mabuti kung yung mga bagay, si Bato ba ay kinakasuhan dahil sa ginawa niya bilang public officer? Hindi. Kasi yung ginawa niya na yon, ang ginawa nila na yon ni Duterte, ay hindi yun tama. Hindi gawain yun ng isang presidente. Hindi gawain yun ng isang PNP chief. Ginawa nila yon sa capacity nila bilang sila. Ngayon, pagsisihan nila yan. Bakit sila ngayon sinisisi ang gobyerno? Akala ko ba tama ang lahat ng ginagawa ninyo noon, Cayetano? Di ba pinagtatanggol mo pa yan noon kasi DFA secretary ka? In-interview pa nga ito si Cayetano ng Al Jazeera eh. Tinanong ng Al Jazeera. Ibig mong sabihin, ito sa Tagalog lang ibig mong sabihin, Mr. Secretary, yung 6,000 na nabatay, ay lahat yun ang laban? Anong sagot ni Cayetano? Yes. Ang yabang mo, di ba, Cayetano noon? Ngayon, anong lumalabas? Lumalabas na ang mga ebidensya na ang mga ginawa ninyo na war on drugs ay ngayon, ang pinaglalaban nyo, due process ni Bato, binigyan nyo ba ng due process ang mga pinagpapatay ninyo sa war on drugs ninyo? Binigyan nyo ba ng due process? Hindi. Ang ginawa ninyo, riding in tandem. Pinalabas ninyo ng laban. Yun yung mga kawawang kababayan natin. Tapos mag-aano ka ngayon, mag-i-invoke ka ng due process mo. Binigyan nyo ba ng due process ang mga kababayan natin? Kung may due process yun, di dapat nasa lista ng mga pinaghihinalaang adik. Mga pinaghihinalaang pusher, pinaghihinalaang involved sa illegal na droga. Okay. Di kasuhan, pagkatapos kung may ebidensya, arestuhin. Yun. Kaya lang, ayaw nyo na kasi nang dumaan sa due process. Ang ginawa ninyo, extrajudicial. Kaya nga EG case eh. Di ba akala ko pinagtatanggol nyo yon na walang mali sa ginawa nyo. Bakit ngayon? Bakit ngayon ayaw harapin ni Bato? Kahit nga si Duterte, yung depensa niya, hindi niya naman inamin na ginawa nila yun eh. Pero nung nandito kayo, nung kayo ang nasa administrasyon, pinagtatanggol nyo. Walang mali sa ginagawa namin. Tama lang itong ginagawa namin. Bakit ngayon? Bakit ngayon? Gusto nyo ngayon depensahan si Bato? Bakit tutulungan ng gobyerno si Bato? Ang mga ginawa niya ay illegal. Ang ginawa niya ay hindi tama. Tapos ngayon, didepensahan ng gobyerno si Bato? Wala yan. Bahala kayo sa buhay niyo. Di ba? Kaya lang, ngayon, ang ibig sabihin kasi ni Cayetano, swelduhan pa rin si Bato. Ano yan, mga kabunyog? At ang sweldong pinag-uusapan, hindi barya. 300, 350,000. Patuloy pa rin magsisweldo ang mga staff niya. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan.